Pinagsasasaksak hanggang sa mamatay ang dalawang lalaki sa Navotas City. Nakaligtas naman ang isa pa nilang kasamahan matapos siyang magpanggap na patay na. Posibleng may kaugnayan daw sa droga ang krimen. Makibalita tayo kay Atina Imperial. Matapos magpanggap na wala ng buhay, nakaligtas sa tiyak na kamatayan ng isang lalaking pinagsasaksak sa isang bahay sa Chungkang Street, Barangay Tanza sa Navotas kagabi. Pero ang dalawa niyang kasamahan na sina Mark Alexis Fuentes at isang alias Ogie, patay na ng datnan ng mga pulis. Ang nakatakas na si Joel Espinosa naging instrumento para matunto ng mga otoridad ang pinangyarihan ng krimen. Kwento ni Espinosa sa investigador, nagkunwari daw itong patay matapos saksakin. Nang makatsyempo, agad itong tumakas. Ang itinuturong may gawa ng krimen, sina Mario alias Atong Mangali, Arlene alias Madam Francisco, Lynette Caballero at Jerome Laderes. Nasangkot umano sa transaksyon ng iligal na droga. Pasado alas 8 kagabi, pinasok ng Navotas Police ang naturang bahay. Dito na natagpuan ang bangkay ng isang kasamahan ni Espinosa. Tadtad ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan, nakapiring at nakagapos ang mga kamay at paa. Ang isa pa, natagpuan sa gilid ng palaisdaan 1 metro ang layo mula sa bahay na pinasok ng mga pulis. Nakapiring, nakagapos at tadtad din ng saksak ang katawan. Ang dalawa sa itinuturong salarin, naaresto habang nasa isa pang kwarto. Kwento pa ni Espinosa sa investigador, tinutukan daw silang 3 ng baril, piniringan at ginapos. Matapos ay isa-isa na raw silang sinaksak. Maring itinanggi ng naarestong sina Francisco at Mangali ang paratang. Wala po ako doon. Nung nangyari po yung eksena na yun, wala po ako. Pumasok lang po ako dahil tinawagan po ako ni tatay. Hindi ako makatayo nga ho. Kaya pinapasok yan sila. Doon po sa pintuan po. Pero yung pintuan po namin, bukas na po yun. Ewan ko bakit sila nakapasok. Dahil wala lang tao pala sa loob. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung may kaugnayan ng krimen sa paggamit at pagbibenta ng droga at kung bakit nasa iisang bahay ang mga suspect at biktima. Athena Imperial, GMA News.